Sa dami ng mga international artists na pumupunta dito sa ating bansa para mag-concert, mapapansin na sikat sa mga kabataang Pinoy ang ganitong klaseng gimmick. Ngunit, kakaiba ang treat ng mga kabataang tinatawag na history makers pagdating sa ganito. Great things will happen in our campuses starting today. Campus Harvest. Ito ang pamagat ng conference na pinangunahan ng grupo ng mga kabataang tinatawag na history makers. Ayon kay Michelle, isang estudyante at pinakabatang preacher sa edad na 18, kakaiba ang pagtitipong ito sa karaniwang gig ng mga kabataan ngayon. Yung purpose po ng Campus Harvest Conference is to ignite the hearts of the young people from different region ng bansa natin. We have this vision and this year we will really harvest souls inside campus na lahat ng mga estudyante merong desire to know God and to be saved. Bukod sa pag-aaral ng iba't ibang subjects sa paaralan, layunin din nila na hikayatin ang mga estudyante na mag-aral ng salita ng Diyos. Dagdag pa sa hangarin ng pagtitipong ito na may pagdasal ang mga kabataang naliligaw ng landas, dulot ng modernong panahon. Sabi nga ni Kat Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero yung ibang tao, hindi na nila iniisip na pag-asa talaga tayo kasi ang daming gangsters, ang daming mga masasamang ugali. But we believe na we are, the Christian youth, are the hope of this nation. Isa si Puroy sa mga binago ng Diyos sa pamamagitan ng pagpunta sa mga conference tulad ng Campus Harvest. Dati ay kilala siyang gangster sa kanilang lugar, lulong sa bisyo at pasaway na anak. Ngunit matapos makakilala kay Jesus, heto na siya ngayon. Dito, binigyan niya ako ng bagong puso, isip at pagkatao. Nagkaroon ako ng bagong lifestyle, bagong karakter, bagong attitude. Talaga nakaranas ako ng anong bagong kapanganakan. Isa pa sa mga aktibong miyembro nito ay si Omni, isang kabataang binago din ng Diyos. Ayon sa kanya, dati ay palaban siya sa mga magulang, mapagbataas at rebelde. Ngunit simula nang nakilala niya ang Panginoon, nagkaroon si Omni ng kagustuhan na maabot din ang mga katulad niyang kabataan na nalihis ng landas. Campus Harvest is actually commissioning the young people. Mismong young people ang mag-reach out sa kapwa niya young people. Pag nakilala mo kasi ang Panginoon, mas makilala mo yung sarili mo, mas lalabas ang talento mo. Pag lumabas ang talento nila, magiging ekscelente sila. Pag naging ekscelente sa kanila, panalo ang bansa. Talaga namang nakamamangha ang ipinapakitang pagmamahal ng mga kabataang ito kay Jesus at sa ating bansa. Kaya naman, hindi lang sila sikat sa kanilang sariling pamilya, kaklase o mga kaibigan, kundi higit sa lahat sa paningin ni Jesus na kanilang pinaglilingkuran. It's more than what happens in the university, it's after. And ang nagpa-prosper po dito ay ang bansa natin. The Lord is calling us, calling you to harvest souls, to make a difference in your schools. Sabi, gagamitin tayo ni God. I believe, Felici, that the Lord is preparing a generation of youth to harvest. Kasi we are, our generation is just, our time is just to prepare or to pass on the baton to them. But actually, the great harvest is going to be the youth in the land. Yes. Kasi majority of our population are the younger generation. Yan ba yung tinatawag nating Joshua generation? Yes. No? And it's amazing how the Lord can really redeem the lives of the youth, diba? Na, kasi maraming youth very distracted Yes. diba? And they're into things that actually destroy them. And that's the generation that Satan wants to steal. Yes, yes. And it's only someone who's young that will be able to relate and communicate to someone na ka-age niya. Yung talagang intindi niya what each of them are going through. So we should pray for this group, the history makers, Yes. no? Because they are really heeding God's call. And diba? going For to change the face of this nation. Yes.